Bidyong panturo, batay sa most essential learning competencies, ikalawang markahan, baitang 7. Ang competency sa umagang ito ay naisusulat ang isang editorial na nanghihikayat kaugnay sa paksa. Halina't matuto sa mundo ng araling Filipino. Magandang umaga mga kokalmados at aking mga mag-aaral. Ngayong umaga ay matututunan ninyo ang tungkol sa bahagi at uri ng editorial o ang Pangulong Tudling. Ano pa ang hinihintay ninyo? Simulan na natin. Ano ang tawag sa larawan na makikita ninyo sa kanan ng screen? Tingnan natin. Tumpak. Ito ay isang pahayagan o diaryo. Ang diaryo o ang isang pahayagan ay may mga bahagi. Ngayon, tunghayan natin ang isang bahagi ng isang pahayagan. Alam ba ninyo kung anong tawag dito? Ang arrow na kulay pula, ang tawag diyan ay ang editorial cartoon. Samantala, ang arrow na kulay blue, ang tawag diyan ay ang Pangulong Tudling o editorial. Mapapansin natin sa isang pahayagan, mayroon ditong bahagi ng editorial o ang Pangulong Tudling at katabi nito o hindi dito umihiwalay ang editorial cartoon na kung saan ito ay sumisimbolo o isang larawan mula sa isang editorial. Ito yung kumakatawan bilang isang larawan sa isang editorial na ginawa ng isang patnugot o editor. Magpatuloy tayo. Ano ang editorial o Pangulong Tudling? Ito ang pangunahing tudling ng kuro-kuro ng isang pahayagan. Kumakatawan ito sa sama-samang paninindigan ng patnugutan ng pahayagan, kaya sinasabing kaluluwa ito ng publikasyon. Ang editorial ay hindi lamang kinasasangkapan upang hatakin ang mambabasa na pumaling sa isang panig ng pananaw o paniniwala. Bagkus, upang kumbinsihin, kung hindi man tahasang pilitin, ang sinumang otoridad o pinatutungkulan na pumanig at gawin kung kinakailangan ang mungkahi ng isang publikasyon. Ito ay mula or ayon kay Roberto Año Nuevo, 2008. Ito rin isang lathalain sa pahayagan o magazine na nagsasadang puna ng editor at kauri nito. Ang isa sa pinakamagaling na katuturan ng editorial ay yaong nagsasabing ang artikulong ito'y isang ambag sa pakipagtalo sa isang paksang napapanahon. Mula naman ito kay Miller. Layunin nito sa pagbibigay ng kuro-kuro ang magpabatid, magpakahulugan, magbigay puna, magbigay puri, manlibang, at magpahalaga sa natatanging araw. Itinutuwid ng editorial ang mga maling palagay o paniniwala at pagkalito ng tao sa isang issue. Nagbibigay pakahulugan din ang isang editorial sa balita o kaganapan upang bigyang linaw sa kahulugan ng pangyayari. Nagbibigay po ng editorial sa layuning magkaroon ng pagbabago para sa pakinabangan ng nakararaming tao. Ang pagtuligsa ay hindi kailangang masakit ng damdamin o makasakit ng damdamin ng kapwa. Pumupuri ang editorial kung may dapat pahalagahan. May mga editorial naman na ang pagkakasulat ay nanlilibang, subalit taglay nito ang mahalagang opinyon.
Yan ang Pangulong Tudling o ang editorial. Ngayon, dumako naman tayo sa mga katangiang dapat taglayin ng isang editorial. Una, ang editorial ay kailangang magtaglay ng isa lamang na ideya. Maaring ang suliranin ay manggaling sa isang balita ng isang pahayagang pang-araw-araw na may kinalaman sa buhay at suliranin ng mga mag-aaral o ng mamamayan. Basta't iyo'y isang paksa o paksang napapanahong pahalagahan o isang suliraning hindi patiyak ang kalutasan. Sumunod, kailangan itong maging malinaw. Kailangang iukol ang unang talataan sa pagsasaad na muli ng kanilang katwiran ng malinaw, ngunit maikli. Pangatlo, kailangan itong maging makatwiran. Simula ng artikulo sa mga bagay na hindi kilala, patungo sa lalong hindi kilala, o di kaya'y kailangan itong maging makatwiran, maliit na detalye patungo sa konklusyon. Ikaapat, bawat sabihing katwiran ay kailangang may patunay. Kailangang lakipan ito ng mga katibayan bilang patunay sa binibigyang katwiran. Ikalima, kailangang makatotohanan. Maaari tayong gumamit ng mga pagsasangguni o sumangguni sa mga aklat, magazine, lathalain, journal na may kaugnayan sa paksang tinatalakay. Ika-anim, kailangan din itong magtaglay ng katangiang nakalilibang bukod pa sa nakawiwili. Ika-pito, kailangan itong umiwas sa pagmumura o pagsisermon. Ngayon naman, dumako tayo sa bahagi ng editorial. Una, panimula, kung saan binabanggit ang issue o balitang tatalakayin. Kailangan ito'y maikli ngunit makatawag pansin. Naglalaman ang panimula ng paksa o issue, suliranin o kalagayan na tatalakayin. Karaniwang ito'y batay sa balita o isang pangyayari. Maaaring gumamit ng alinman sa panimula, isang tanong, isang salawikain, pasalaysay na panimula o tuwirang sabi. Sumunod, na bahagi ng editorial ay ang katawan, kung saan sumusuri, nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o issue sa malinaw at payak na paraan. Nagbibigay ito ng tala, pangyayari o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editorial. Dito rin isinusulat ang pananaw ng author tungkol sa issue na pinag-uusapan. At ang ikatlong bahagi ay ang pangwakas, na maaring maglagom o magbigay diin sa diwang tinatalakay sa editorial. Nagbibigay din ito ng konklusyon ng may akda. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga uri ng editorial. Ang una ay ang editorial na nagsasalaysay. Ipinaliliwanag ang kahalagahan o kahulugan ng isang balita, kalagayan o ideya. Sunod, ang editorial na nagpapabatid. Ipinaalam ang isang pangyayari na binibigyang diin o linaw ang kahalagahan o ilang kalituhang bunga ng pangyayari. Mayroon din tayong editorial na nangangatwiran. Nagbibigay ng puna sa isang kalagayan, sa isang tao o sa isang paraan ng pag-iisip, naglalayong makakuha o makuha ang paniniwala ng iba at makapagbunsod ng pagbabago. Editorial na naglalarawan. Binibigyang halaga ang isang taong may kahangahangang nagawa, katangi-tanging gawain o nagpaparangal sa isang taong namayapa na may nagawang pambihirang kabutihan. Ikalima, nang-aaliw o nanlilibang. Ito ang editorial na nakabibigay ito ng ngiti at halakhak habang naglalahad ng katotohanan. Hindi ito karaniwang sinusulat. Ang paraang ginagamit dito ay di formal, masaya,
kung minsan ay sentimental at karaniwang maikli lamang. Ika-6, editorial na espesyal na okasyon. Ipinaliliwanag dito ang kahalagahan ng isang okasyon o pagdiriwang. Ika-7, editorial na nanghihikayat. Nangiingganyo o nagpapaliwanag ng kamalian o suliranin, sumusuri ng kalagayan, nagmumungkahi ng isang solusyon at nanghihikayat ng pagbabago. Iyan ang mga uri ng editorial. May katanungan ba? Kung wala, ay magpatuloy tayo. Ito naman ang mga tuntuning dapat sundin sa pagsulat ng pangulong tudling o editorial. Una, magkaroon ng kawili-wiling panimulang maikli lamang upang akitin ang mambabasa. Ikalawa, buuin ang katawan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katibayan ng maayos at malinaw. Ikatlo, iwasan ang pagbibigay ng pangkalahatang patakaran. Sa halip ay gumamit ng mga halimbawa at paglalarawan upang pagtibayin ang simula. Gumamit ng paghahambing at pag-iiba-iba. Gumamit ng magkatulad na kalagayan. Banggitin ang pinagmulan ng mga inilalahad na kalagayan. Ika-4, tandaan na ang pinakamahalagang bahagi ay ang panimula at ang wakas. Ika-5, huwag mangaral o magsermon, no preaching. Ilahad lamang ang katwiran at hayaan ang mga mamabasang gumawa ng sariling pagpapasya. Ika-6, sundin ang lahat ng simulain sa mabisang pagsulat at kaisahan o ang unity, linaw, clarity, pagkakaugnay-ugnay, coherence, at diin, emphasis. Ngayon naman ay inyong pakinggang mabuti ang isang talata na aking kinuha sa isang halimbawa ng editorial. Ngayon, magsisimula na po ako. Nais mo bang pumuti at kuminis ang iyong balat? Ano pa ang hinihintay ninyo? Bumili na ng Bogs Soap. Ito ay may sangkap na tunay ngang nakapagpapaputi at nakapagpapakinis ng balat. Isang linggo lang ay siguradong mararamdaman mo ang pagbabago sa inyong katawan. Ang sabong ito ay kilala na at napatunay na sa ibang bansa na epektibo at tunay na kasagutan sa inyong minimithi. Sundin lamang ang paraan ng paggamit at tiyak na magugustuhan mo ang resulta makalipas ang isang linggo. Bili na habang nakasale pa. Huwag nang magpatumpik-tumpik, bili na. Ngayon, anong uri ng editorial ang inyong binasa? Tingnan natin. Mahusay. Ito ay isang editorial na nanghihikayat. Mapapansin natin sa mga kataga at salitang ginamit sa binasa ko kaninang bahagi ng editorial ay hinihikayat ng tao o ng sumulat na bumili ng sabong ang mga mambabasa na kung saan batay sa kanyang editorial o sinulat ay tiyak na magugustuhan nila at makakamit nila ang kanilang minimithing pumuti kapag ginamit nila ang sabong ito kahit sa loob lang ng isang linggo. Muli, ito ay isang uri ng editorial na nanghihikayat. Ngunit sabi ko nga kanina, nasa tao pa rin ang pagpapasya o ang pagpapasya kung dapat ba silang maniwala o hindi sa mga binabasa nila. Kaya kailangan kapag sumulat kayo ng editorial na nanghihikayat, kailangan sumunod kayo sa mga tagubilin kung paano isulat ang isang editorial. Ngayon naman, para sa inyong gawain, sumulat ng isang halimbawa ng editorial na nanghihikayat na may kinalaman sa mga pangyayari sa kasalukuyang panahon. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel.
Kung talagang naunawaan ang aralin sa umagang ito, dugtungan ng pahayag. Sa araw na ito ay natutunan ko na ang bahagi, uri, at mga dapat taglayin ng isang editorial. Mahalaga na malaman ito sapagkat sa ating mga manunulat nakasalalay ang kabatiran at kalaman na matututunan ng mga mambabasa. Ang editorial ay bahagi ng isang pahayagan na kung saan ang may patnugot, ang may akda nito mula sa kanyang kuro-kuro, opinyon at ideya. Iyan ang Pangulong Tudling o editorial. Ngayon, binabati kita sapagkat nakatapos ka ng isang aralin sa markahan. Hanggang sa susunod na aralin, paalam! Muli po mga kokalmados at mga mag-aaral ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!